Handa na po ba kayo? Kasi may tanong ako sa inyo mamaya. Talagang ang hindi titingin dito, talagang bibigyan ko ng tanong yan. Handa po ba kayo? So, once more po, magandang gabi, and I'm so blessed and honored. No? This is a great privilege na binigay ni Lord. And sabi nga po sa kanta kanina na, ano yung kanta kanina? Sabi, yung line na, I am no longer a slave to fear. So bagay ko sa akin yan kasi ako ay takot. Gusto ko lang pura lang sa tabi lang, nakaupo, tapos nakatingin dito, nakikinig lang. So yun po, ito yung I'm so blessed talaga. Nag-uumapaw yung saya sa loob, pero at the same time, takot po ako kasi hindi ko alam. Pero si Lord po talaga ang bahala. So anyways, mga kapatid, your presence here tonight, no, is a victory. May Victor ba dito? Brother. Brother Victor. Actually, tayo lahat ay Victor because we are victorious, child of God. Amen? So, it's not an accident mga kapatid na tayo po ay nakaupo sa ating mga upuan ngayon. Pakitakip mo ng katabi mo, hello, I'm happy na nandito ka. At ibigay niyo po yung pinaka-sweet na smile, ni kapatid. Diba? Kasi minsan lang tayo nagtitipon-tipon dito. So, yun, napaka-importante po yun. Baka hindi niyo kilala mga katabi natin. So, do you believe, may tanong po ako mga kapatid, do you believe that the Word of God is not just informational, but also transformational? Amen. Alam ko marami nang nakarinig dito. Especially Brother Mariano, alam niya yun. Paano natin nasabi na ang Word of the Lord is also transformational sa ating buhay? So yun, kung ang salita ng Diyos ay ating maisang buhay. So if the Word of God makita po sa buhay natin, mailagay po natin sa ating puso at also sa actions natin mga kapatid. So that's why nabibigyan po natin ng justice, yung salita na naririnig natin every time na nakikinig po tayo. And I would like to say na hindi po basta-basta at hindi madali ang tumayo dito kasi nakikipaglaban ka sa napakatagal ng takot na humahawak sa atin. And this is it. Pag nakatungkong po tayo dito, doon nyo lang po talaga, doon lang natin ma-relate yung sarili. Yes, it's so scary. But our God is bigger than our fears, mga kapatid. Amen? So, now, ano po bang purpose natin sa buhay natin as Christians? Ano po bang purpose? Our purpose is Jesus, and because Jesus is our purpose, Jesus is our absolute priority. Our B is burning passion, C is our complete provision, D is director of our plans, and E is our ever-present. Okay, ang gagaling. Uy, matataas ang grace natin mamaya. So anyways, mga kapatid, I am so overwhelmed. Excited po talaga ako. So, our topic for tonight is about rejection. So, I believe that the Holy Spirit speak to us tonight. Kahit nagsishake po ako, go. Let the Holy Spirit flow. So, let us prepare ourselves, mga kapatid, as we indulge into the holy presence of the Lord. But before we proceed, let me ask you, have you been experienced being rejected? Amen. Lahat po tayo, di ba? Dumaan tayo dun sa time, sa season ng ating buhay na-reject po tayo. So, pag naka-experience po tayo ng rejection, ano po yung direct response natin, mga kapatid? Ano po yung nararamdaman natin? Ano yung actions na nire-response natin pag na-reject tayo? Malungkot, umiiyak. Tapos, ang iba, nagtatakot. Kasi na-reject ako, ganun. Umiinom sa sanman. Oh, umiinom. Ay, naku, masakit na. No, pero normal po yan na nangyayari, no? Especially pag hindi pa natin ganun kalubos kilala si Lord sa mga buhay natin. So, minsan talaga tumatakbo tayo doon sa
kadilim-diliman na part ng mundo. Pero, yun ang kaibahan at malalaman natin ngayon. Kung ano po yung kaibahan, kung dumadaan ka ng ganitong parte ng buhay, ikaw na Christian at hindi ka pa Christian, yung wala ka pang relationship kay God. So, niresearch ko po sa rejection, according to Cambridge Dictionary, mga kapatid. Rejection is the act of refusing to accept idea, suggestion, or proposal. So, yung naka-experience tayo na inayawan tayo. Sis, pahiram. Wala ako ngayon. Sabi ni sis, wala din ako sis. Tama lang to sa akin. So, feeling rejected ba yun? I-consider ko ba natin na rejection yun? So, yung time na nanligan, mga brothers dyan, so nabusted. So, hindi na, wala na ang confidence ni brother, hindi na siya namulit-ulit. One time na talaga kasi ma-ego din si brother. Ganun doon yung mga lalaki nagnanligaw, tapos ni-reject, bali inayawan siya, hindi niya uulit. Tama mo bang susurrender na lang agad? Dapat makulit. Sulong lang. Habang may buhay, may pag-asa, ipaglaban si Maria. Amen? So, yung mga unanswered prayer natin kay Lord, pag hindi na ibigay agad ni Lord yung mga prayers na hinihingi natin, yung mga request natin kay Jesus, nagtatampo agad tayo kay Lord. Lord, bakit hindi mo binigay sa akin? Kailangan ko yun ngayon. Wala na kami kakainin. Wala na akong susuotin bukas, Lord. Ibigay mo na. Pero hindi binigay ni Lord. Anong reaction ng mga kapatiran? Tatampo agad kay Lord? Lord, bakit hindi mo binigay yun? Guwapo. Lord, bakit hindi mo binigay? Maganda yun. Sayang. O, di ba? May mga ka-learn. So, pag nakadaan po tayo ng ganong season sa buhay natin, mga kapatid, dito natin malalaman ngayon kung ano po ba yung kailangan gawin. So, it will affect yung pinag-usapan natin kanina, yung emotion, magkaroon tayo ng emotional pain, will impact also our well-being, and even nagagalit tayo. And pag hindi na-heal yung galit natin, nagiging better na tayo sa ating kapatid. Nang inayawan ka niya, pagkita niya next time, nakaganoon ka nung, na-isnabera na si sister, kasi hindi kasi, di ba? Yung gano'n, huwag ka na magtaka. Kasi kung hindi kayo, hello, kamay-kaway dyan, di ba? So, nag-a-agree po ba tayo? Naka-experience po ba tayo ng gano'n, mga kapatid? So, ito yung mahirap, no, sa rejection, yung mga, experience natin na nagpa-flashback siya lagi sa ating utak. Nagre-rehearse. Lagi ko nagre-rehearse sa utak mo, ito talagang taong to, hindi ko talaga makalimutan ang kasalanan ito sa akin. Hindi ko talaga makalimutan yung inayawan niya ako. Walang-wala ako, sabi ko lang pamasahe. Naglakad ako ng 1 kilometro. Diba? Galit ka na? Galit ka na yung kapatid. Natayo po si sister, oh. Sister! So, yun po, jealousy, loneliness, shame, guilt, nagkakaroon din tayo. Social anxiety, embarrassment occurs. So, feeling rejected, mga kapatid, is the opposite of feeling accepted. Di ba mas masarap yung feeling na na-accept agad? Gusto mo pasok diretso eh. Shoot! Di ba? Sharpshooter si kapatid kasi gusto niya shoot diretso. Ayaw ko nang dumaan ng hirap kasi ayaw ko nang umiyak. Ayaw ko nang kumapa. Ayaw ko nang maglakad. Gusto ko flight diretso. Dipad. 1 minute lang nandun ka na sa gusto mong puntahan. So, amen? You know what, mga kapatid, nakakatakot po pala pag dumaan po tayo ng rejections. Tapos, hindi natin maintindihan kung bakit may ganun. Bakit kailangan ko pang dumaan ng ganun? So, ano ba yung mga rejection na sobrang bigat na napagdaanan natin? Iniwala yan? Iniwala na ko ng mahal ko. Diba? Gumuho ang mundo. Oh, imagine kung gumuho ang mundo mo. Paano kang pahinga niya? Wala na. Dead. So, para po sa akin mga kapatid, pag hindi natin maintindihan ang rejection at bakit may ganon sa buhay natin, pwede po itong ikasira nga ng ating pagkatao and even sa ating pagkakristyano. Naniwala ba doon?
Naniniwala po ba tayo doon mga kapatid? No? Kasi pag pinagbigyan natin yung emotions natin, yung mga sakit, sigurado ka, talagang masushoot ka. Shoot ka sa bitag ng kapatid. Kapatid mong nasa tabi. Shoot ka sa bitag sa taning. Diba? So we need to guard, especially our emotion. So, here also, we have here example, no, sa rejection in the Bible. Jesus was being rejected in Nazareth. Jesus went to his hometown and began to teach in the synagogue. People wondered how he got his wisdom without knowing that Jesus got authority to teach. So, at dahil doon, nagkaroon po ang mga tao ng offense kay Jesus. Dahil hindi sila nakinig na nagkaroon na ng barrier in between sa people at sa tao. Kasi ginudge nila diretso si Lord. So, the same lang din sa nireject nila si Lord, ang presence ni Lord, yung salita ni Lord. Dahil nga, in-underestimate nila, kasi si Lord, sino ba tong taong to? Diba? Lalo na yung, ang mahilig mag-underestimate sa atin, yung alam na alam, yung buong pagkatao mo. Kaya minsan, huwag mong sabihin na ha? Dapat itago niyo si Lord lang, ibigay niyo kay Lord. Kasi si Lord hindi mag-underestimate, hindi mag-reject sa atin yan. Amen? So tonight mga kapatid, we will be focused on this theme. Our theme for tonight is rejection is redirection. So, how do we know God's direction? Paano natin malaman na ito ay God's direction kahit nasaktan ka? Kahit nawalan ka ng mahal sa buhay? Kahit wala kang pamasahe ngayon? Naalala ko yung 2 Sundays ago na yata, yung sinabi ko, tinanong mo dito na, will you still praise the Lord kahit wala kang pera? Naalala niyo ba yun? Tapos sabi ni Brad Carrieto, parang nagdadalawang isip akong yes, I will still praise the Lord. Pero papatunayan ko sa inyo mga kapatid, talagang wala akong pera. But I'm here still praising the Lord. And I'm so glad and I'm rejoicing because I have God. And God allowed me to stand here kahit gano'n ang pinagdaanan ko. Amen? So, Brother Carrieto, confirm. Kasi sabi ko kasi, parang dadalawang isip ako niyan, sis. So, ako na mag-confirm. Talagang totoo to. So, yun po. Do you believe mga kapatid na sa Children of God, it doesn't exempt us. Ito nga yung pinagdadaanan natin struggles, trials, challenges in life. No? As a Christian and as a daughter of the Lord and the sons of God, we see and grasp things positively, knowing that God is with us. He is our confidant. Closed doors are not the end, but only the beginning of a new journey. So according to Proverbs 11:14, where there is no guidance, a people falls, but in abundance of counselors there is safety. So, yun. One way of seeking God's leading, mga kapatid, is to seek guidance sa mga tao na itinalaga ni Lord sa mga buhay natin, mga kapatid. Sino po ba itong mga taong ito? So, during those times pala, may mga itinaga si Lord ng tao para sa buhay natin. Hindi ka nag-iisa. Because no man is an island. Laging may kasama yan. Sister, may kasama ka ba? Meron. Kasi no man is an island. No, we always have God with us. Amen, mga kapatid? So, sino po ba ito? They are the legitimate sources na ibinigay ni Lord sa buhay natin. And we have number 1, friends who truly love you. Truly love you. Sino mga kaibigan na totoong nagmamahal sa iyo? Sino may kaibigan? Hala, wala nang taas ang kamay. Wala kayong kaibigan. Ako meron kaibigan marami. Kayo wala? Natutulog na ba tayo? So, yun yung mga kaibigan na makakasama natin kahit sa anong season man ng ating buhay, kahit nasa mountain top ka man, nasaan? Nasa Bilog Valley man tayo, no? Kahit anong nangyari sa iyo, gumulong-gulong ka pa ng gumulong.
may kaibigan ka pa rin nandoon. And we also consider our family, mga kapatid, na sila ay mga kaibigan natin. So kung wala na tayong ganun ka-close na kaibigan, kasi nandoon na si Peter, hello mga Bisaya, Peter, nandoon na yun. Medyo minsan kasi nagkakaroon tayo ng ganun. Our family also pwede natin lapitan. So, number 2, we have people who truly walking with Christ. When we say people who truly walking with Christ, saan po ba natin sila mahanap, mga kapatid? Saan mo sila makikita? Walking with Jesus, walking every day, and walking all the way. Sino po yung makikita natin sa simbahan ng mga sisters and brothers dyan? Di ba? So, pwede natin silang kausapin. Hindi masama humingi ng tulong at hindi masama. Pwede ba kita makausap? Ay, later na sis, I'm busy. Pero, hindi po lahat magaganon sa atin. May mga taong si Lord talaga ay binibigay sa atin. Number 3 is people truly know the Word of God. Bakit? Because they are the people na may knowledge talaga, binibigyan ni Lord ng wisdom. Paano i-deal yung mga pinagdadaanan natin na sakit? Kasi magaling tayo eh. Puro tayo sakit. Hindi natin na-appreciate yung masarap. Puro sakit. Diba? Pero hindi yung joke, mga kapatid. May talagang ganun sa buhay natin. Dumadaan tayo sa ganung proseso at kaya kailangan natin na may mga taong matatakbuhan tayo. Kasi sabihin ba natin, o sa hindi mga kapatid, na sabihin mo man na, I am a solid Christian, I am a strong son of God. Talagang ups and down ang buhay. May mga pinagdadaanan tayo gano'n. And number 4, we have spiritual leaders. For they are accountable to watch over our souls. Itinalaga po sila ni Lord sa mga buhay natin, mga kapatid. No? Kilala niyo ba ang ating mga spiritual leaders dito? Sino nakakakilala? Bigyan niyo ako ng isang pangalan. Nakangiti ang mga kapatiran ko, ang gaganda. So, nandito po sila mga kapatid to help us aligning sa purpose ni Lord sa buhay natin. Amen? So, some of us mga kapatid, no? Pag nabigyan po na tayo ng advice ng ating mga spiritual leaders at yung mga taong itinalaga ni Lord sa atin, nabigyan tayo ng advice, sis, pwede bang ganito? Kasi, gano'n siya eh. Tapos nagtampo ka na agad. Bakit ka nakikialam? Buhay ko to. Si Lord na nakakaalam. Pero hindi po ganun dapat, mga kapatid. No? We tend to run away. Naharapin kung ano at sino tayo. No? Instead of receiving advices and guidance positively and joyfully, we tend to leave our churches. Maraming ganun na nangyayari. Tumatakbo po tayo agad. Bakit pa ako nandito? Aalis na ako. Makapakilala kayo. Pero hindi dapat ganun ang totoong puso ng Kristiyano. Basta anak ni Lord, we need to be humble also, mga kapatid. Hindi dahil pinagsabihan tayo, diretso layas ka na. Tumakbo ka doon, kahit ikutin mo pang 1,000,000 churches kung saan ka man mapunta. Walang perpetong simbahan. It's not about them, it's about me. It's about you. Diba? Walang ganon. Kaya, napaka-importante po na magkaroon tayo ng mapagkumbabang puso. And remember, mga kapatid, that only those nga sabi, humble and spiritually mature can take correction. Pag hindi mo kaya i-take ang correction, magsalamin ka na. Kasi, doon mo makita sa salamin ang sagot. Puntahan mo na lang sa salamin pag hindi mo kaya tanggapin. Basagin mo siya. Wala na. Bye-bye salamin. Wala na akong salamin. So, wala nang sagot. So yun po, napaka-importante, di ba mga kapatid? So now, here we have Bible story na nakarelate doon. Jesus encounters a Canaanite woman who begs him to cure her daughter. Jesus refuses at tinanggihan siya ng many times ni Lord.
Ano po ba yung point natin? Seeking, point 1. Seeking God's leading. Seeking God's leading? Okay. So, itong si Canaanite woman, lumapit siya kay Lord. Tapos, humingi siya ng tulong dahil sa kanyang anak na nagkaroon ng na demon possessed. So, hindi niya agad binigay ni Lord yung hinihingi ni babae na, Lord, nagmamakaawa si babae. Itong babaeng ito, grabe. Halos lumuhod na siya at gumapang na sahig para mapakinggan at makita na siya, mapansin ni Lord. Pero hindi ginarat agad ni Lord si babae. Kasi bakit? Kahit umiyak man siya, hindi ko ibibigay agad sa iyo yan. Kasi tinitingnan ni Lord kung gaano ka kaseryoso sa mga hinihingi mo kay Lord. Kung nasisik ka ng ganito, dumadaan ka ng ganito, hindi agad binibigay ni Lord kasi tinitingnan ni Lord ang puso mo hanggang saan. Na dumaan ka man sa sakit, dumaan ka man sa rejection, dumaan ka man sa pain and struggle sa buhay mo kahit wala kang pera, kaya mo ba magantay ni Lord kung kailan niya ibibigay? Amen. So, tinitingnan ni Lord ang puso natin, mga kapatid. So, kahit itong babae, ito nga in-reject siya nun sa mga apostles ni Lord. So, itong mga tao ni Lord talaga pag minsan mapag-desisyon. Kasi sabi nila, umalis ka dito! Pero si Lord pala ay nag-observe lang sa mga nangyayari. Diba? So, yun. Minsan mga kapatid, gusto natin ibigay agad ni Lord, no? Hindi natin alam na si Lord ay may priorities pala. May order si Lord kung kailan ibigay sa atin, kaya may waiting tayo, waiting process, waiting stage sa mga pinag-pray natin, sa mga gusto natin na ibigay ni Lord sa atin. Because our God is the God of order. So yun po ang end ng ating point 1. Our point 1 is seeking God's leading. So our point 2 now is aligning with God's purpose sa ating mga buhay. God's will sa ating buhay will comes in clarity, not in confusion. Pag na-confuse ka, saan ka tatakbo? Lord, ito ba to? Ito na ba yung binigay mo sa akin? Ito na ba yung sagot? Pag na-confuse ka, mga kapatid, saan tatakbo? Saan may sagot? You seek for help. Help sa mga yung na-mention kanina, sa mga tao itiniragan ni Lord sa ating buhay. It's about finding joy in obedience to Him and fulfillment in doing His will. This doesn't mean we ignore our own needs or needs and opinion of others, but rather that our main goal is to align our actions with God's will. Pag ito ay nakapagluwalhati ng ating Panginoon, pag gawin ko ba ito, matutuwa ba si Lord? Pag gawin ko ba ito, pag pupunta ko doon, matutuwa kaya si Lord? Di ba, alam na naman natin yung tama at mali, mga kapatid? Di ba po? So, may tanong po ako, what is being obedient to you? Obedience to God is what? Ano po yung obedience para sa atin, being obedient to the Lord? Mahirap na word yan, obedient. Mahirap. Diba? Hirap gawin. Kasi dito pala, inaantok na tayo. Diba? Napakahirap gawin. No? Being obedient to God is painful. Hindi madali. It will hurt us, but it will always bring us to our purpose. Means, sacrifice now, ginhawa later. Sinong gustong ginhawa ngayon? Tapos sakit. Bukas ng sakit, Lord. Huwag ngayon. Pag bukas naman sabi, Lord, huwag na ngayon. Huwag sakit. Pero bukas, wala nang sakit, Lord, please. Hirap na kami. Diyos, ayaw mo pagdadaanan yung proseso na itinalaga ni Lord sa'yo. Bakit? Pag dumadaan tayo doon sa process, mga kapatid, doon tayo. Squeezing squeezing. Ano yung Brother Maria to? Ha? Pag may squeezing sa buhay, nandun ang anointing ni Lord. Diba? So pag may puso po tayo talaga na, Lord, gamitin mo ako. Kahit pagdaanan mo yan, kahit wala kang ganito ngayon, sige Lord, go. Basta may puso talaga, gagawin mo kahit anong mangyari. No? So of course, kailangan natin ng tulong ni Lord.
Kasi hindi natin yan kayang gawin kung tayo lang. So, for example din, yung time natin kay Lord, marami akong nasalamuhan ng mga Christians. Sabi, tarasin ba tayo? Ay, wala ako sa tulog, matulog ko. Ay, Bisaya. Matulog mo na ako, Doy. Kasi antok na antok ako, kulang ako sa tulog. Pag binibigyan tayo ni Lord ng blessing sa buhay, nakakalimutan natin kung sino nagbibigay. Minsan nasasaktan ako sa ganun. Kasi binibigay na ni Lord yung mga pinag-pray, especially yung mga ganun, may mga bagay na binibigay sa Lord. Nandun na, nabisi ka na. Puro nabisi sa buhay, wala na si Lord. Paano pag nawala ang blessing ni God? Kasi doon pa lang tayo makapag-realize na, ay, sorry Lord, wala na. No? God invites us to live a life of radical obedience and love. Ano po bang radical? Totality ng ating pagkatao. Gusto ni Lord, ibigay natin yun sa Kanya, mga kapatid. Pag ibigay natin ni Lord yung totality ng ating pagkamasunurin at pagmamahal kay Lord, may mawawala po ba? Meron po ba? Hi! Meron, siyempre wala. God will multiply yung binibigay ni Lord sa atin, mas more pang ibibigay ni Lord. Diba? So, meron po dito sa Bible verse, Romans 8:30. Whom He predestined, He's also called, and who called He's also justified. And when He is justified, He also glorified. So this explains, mga kapatid, that God's rule in every step of the process of the salvation of a human being. So walang tanong doon, no question, mga kapatid. If we keep on aligning with God's purpose sa ating mga buhay, then wala ka dapat ikabahala dahil si Lord ay nakakakita. Tumitingin si Lord sa puso natin. Amen? So, ang nakarelate din po yun, mga kapatid, sa Jesus crucifixion, yung ipapako na si Lord sa cross. So, yung mga tao nakapaligid sa Kanya, sobrang daming binabato nila. No? Binabato nila kay Lord. Pero si Lord nakinig pa doon sa mga tao nakapaligid sa Kanya? Hindi siya nagpadala. Kahit sobrang hirap na pinagdaanan ni Lord, tuloy pa rin. Kasi, dahil sa purpose ni Lord kung bakit niya yun gagawin. Ano ba purpose ni Lord? Bakit tinuloy niya yun at hindi siya nakinig sa paligid? Ganon din po ang buhay natin, mga kapatid. Kahit ano man ang sabihin na nasa paligid natin, go pa rin. Kasi ang purpose natin ay si Lord. Anong purpose ni Lord? Ay ibigay kanyang buhay dahil tayo ay mahal niya. Amen? Hello. So, yun po ang ating point 2. Ano po ba yung point 1 natin? Seeking God's leading. Number 2 is aligning with God's purpose. Now we are in our point 3. Accept paying us lesson to gain. Do you believe that God wastes nothing in seasons of trials? We might say that, but to believe as we walk through pain is something else. Finding purpose in pain caused by broken world is something that requires an eternal perspective. Ano ba yung eternal perspective, mga kapatid? Yung lasting, di ba? Not fleeting. And yung lasting po, yung treasure na matatagpuan lang natin sa mga kamay ni Lord. Can only see sometimes makikita lang natin yung mga pagsubok natin, yung direct talaga. At minsan din na mag-define natin, bakit naman mag-define yung mga pagsubok at mga paghihirap natin? Kasi nakafocus tayo. Every time may mga pagsubok, doon tayo nakafocus. Kasi paano to? Puro tayo nakafocus sa problema. Bakit hindi mo isurrender kay Lord? Di huwag natin kalimutan na nandyan si Lord para sa atin. Amen? And then, Jesus promised that our destiny is always greater than our history. Kahit sino ka man, mga kapatid, kahit ano man ang pinagdadaanan natin, kahit walang pinipili si Lord, kahit ano man yung nangyari sa'yo, Jesus promised that
our destiny is always greater than our history. Jesus is not intimidated also mga kapatid sa timeline natin ng mga tao. Kasi tayo gusto natin, pag hinihingi natin ito, diretso na. Because why Jesus not